Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan nating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban nitong ating kababayan na si Jerwin Angkahas kontra Takuma Inoue. Magsisilbing challenger po itong si Jerwin Angkahas sa kasulukuyang hawak ni Takuma Inoue na WBA World Bantamweight title. Fight schedule po nito, November 15, 2023, doon giganapin ang bakbakan sa Kokugikan, Tokyo, Japan. So ibig sabihin, dadayo ang ating kababayan sa baluarte ng kampyon. Mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan na ito bago natin ihayag ang ating fight prediction and analysis. Mga kaibigan, kung bago ka pala napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan naman po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Ipagpatuloy na natin. Paano naman natin malalaman kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan? So, dito mga kaibigan, alamin muna natin ang kanilang physical na appearance. Unahin natin ang sa panig ng challenger. Itong si Jerwin Angkahas po, dating world champion sa super flyweight division. Na kung saan po, nahawakan niya ang IBF at matagumpay niyang naidipinsa ito sa siyam na beses. Bago niya makasagupa si Fernando Daniel Martinez. Na kung saan, natalo ng 2 beses itong ating kababayan by unanimous decision. Comeback fight ng ating kababayan po mga kaibigan, noong Hunyo 24, 2023, na kung saan doon na siya lumalaban sa Bantamweight Division. Ilang baitang ba ang inangat ni Jerwin? Mga kaibigan, isa lang dahil super flyweight ang kasunod noon ay Bantamweight Division na. So isang baitang lang ang inangat ni Angkahas at nakita naman natin doon kung gaano siya ka-epektibo at yung kanyang power po mga kaibigan nakapansin-pansin sa huli niyang naging laban. Sa ngayon, may impresibong kartada po itong ating kababayan na 34 wins with 23 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may 2 naitalang tabla. Sa kanya 3 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan naman po ng puntusan. May edad na 31 anos ang ating kababayan, may height po ito na 5 foot and 6 inches, reach 66.5 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 67.65%. Sa panig naman ng kasalukuyang kampyon. Itong si Takuma Inoue, bago ito maging isang ganap na world champion, minsan na siyang naging challenger. Nakalaban niya dati si Nordin Obale na kung saan doon nakatikim ng kauna-unahang bagsak at pagkatalo itong si Takuma Inoue sa kanyang laban kay Nordin Obale. At pagkatapos nun mga kaibigan, nagtuloy-tuloy ang kanyang panalo hanggang sa napalaban siya kay Solis at yun na nga, pinaglalabanan nila doon ang bakanting WBA na iniwanan naman ni Inoue or ni the monster ng Japan, Naoya Inoue, na kung saan itong si Takuma Inoue naman po ay matagumpay niyang naipanalo ang laban kontra kay Solis by unanimous decision. Sa ngayon, may impresibong kartada po itong si Takuma Inoue, 18 wins with 4 wins coming by way of knockout, may 1 talo at wala pang naitalang tabla. Sa kanyang lagi 1 talo, natatalo lamang din sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad 27 anyos itong si Takuma, height 5 foot and 4.5 inches, reach 64 inches. Orthodox naman ang kanyang stance, knockout ratio 22.22%. Huling lumaban, Abril 8, 2023, yung laban niya kay Liborio Solis na kung saan panalo nga itong si Takuma Inoue. Okay. Pagdating sa edad, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Pagdating sa height and disadvantage, yamado ang ating kababayan. Sa kanila namang stance, Southpaw versus Orthodox. Southpaw si kabayan, Orthodox ang hapon. Mga kaibigan, delikado yan sa untugan dahil hindi magkapareho ang kanilang stance na sana walang mangyayaring ganong untugan po mga kaibigan. Sana matapos ang laban na talagang maipakita nila ang kanilang husay galing sa bakbakan. Yamado ang ating kababayan sa power which is 67.65%, 22% lamang si Takuma Inoue. So, yamado ang ating kababayan sa height and disadvantage maging sa power. Sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Pagdating naman sa karanasan, dito sa Bantamweight Division, nakakalamang itong si Takuma Inoue. Dahil minsan na siya napapalaban siya sa world title bout at naging ganap na world champion dito sa Bantamweight Division. Samantalang itong ating kababayan, ikalawang beses pa po lamang mapapalaban sa Bantamweight Division at dito pa kay Takuma Inoue po mga kaibigan. Pero wag nating maliitin ang karanasan nitong si Jerwin Angkahas dahil dati siyang world champion doon naman sa super flyweight division. Skills, parehong boxer puncher ang maglalaban pero may magkaiba sila na galawan. Paano nangyari yon?
parehong boxer puncher. Mga kaibigan, ang boxer puncher po kasi, saklaw ng mga galawan ng boxer puncher ay pressure fighter style, willing sa tututo o brulan na bakbakan, may counter punching ability, may defensive style. Ang pagkakaiba lang doon sa technical fighter at boxer puncher, ang boxer puncher willing sa brulan o tututo na bakbakan. Pero yun lang ang pinagkakaiba nila dahil ang boxer puncher may kakayahan din na ipinapanatili ang kanilang distansya sa kanilang makakalaban at mayroong mga boxer puncher na napakagaling pagdating po sa puntusan na katulad ni Takuma Inoue. Dito, llamado sa hand speed footwork si Takuma Inoue. Dahil sa huling galawan ni Jerwin, pressure fighter, brawler ang kanyang naging galawan. May defensive style din naman si Jerwin pero hindi po katulad sa estilo ni Takuma Inoue. Oo, mahilig ang ating kababayan o mabante. Bagamat pareho silang may ganong galawan, pero sa tingin ko ang magiging pressure fighter style dito ay ang ating kababayan. Mga kaibigan, dito skills kontra power. Hindi naman naiwanan sa skills ang ating kababayan, pero para sa akin, lamang sa skills si Takuma Inoue, pero sa power lamang naman ang ating kababayan. So napakagandang bakbakan po nito mga kaibigan. Kaya naman, ang aking gagawing prediksyon sa bakbakan ay real talk prediction po mga kaibigan. Oo, real talk prediction po tayo dito. Okay, mga kaibigan, real talk prediction ko, Jerwin Angkahas by technical knockout. Mga anong round, mga kaibigan, hindi ako ng round dahil pwedeng mangyayari yan doon sa mga later rounds or dito sa early rounds. Nakadepende ito sa galawan na gagawin ni Takuma. Pero katiyak ako na siguro hindi makipagsabayan itong si Takuma dahil alam niya may power si Jerwin at malaki ang posibilidad na sa puntusan lamang ito titirahin ni Takuma Inoue na kung saan doon siya nakakalamang po mga kaibigan dahil mas volume puncher si Takuma at mas lamang sa speed mga kaibigan. So dito sa aking real talk prediction ay sa kababayan po ako. Dito ako kay Jerwin Angkahas. Una, Pilipino yan at siyempre proud ako para sa ating kababayan. Kaya real talk ang aking ginagawang prediction po mga kaibigan dahil hindi po ito basta-bastang laban. Oo, hindi ito basta-bastang laban dahil sa skills na taglay ni Takuma Inoue. Sabi ko nga kanina, real talk prediction ko, Jerwin Angkahas by technical knockout. Kung sakaling mawi sa puntusan, mga kaibigan, may laban ang ating kababayan gamit ang kanyang power at skills. Pwede niyang maidomina po ang laban. Pero may laban na po talaga ang Hapon dahil marami ito kung bumabato ng suntok at idagdag pa natin, doon gaganapin ang bakbakan sa baluarte mismo ng Hapon which is doon sa Japan. Oo, alam naman natin kung gaano pinangalagaan ng bansang Japan ang kanilang mga world champion. Kung inyong natatandaan, sa laban ni Casimiro, nagtatalo pa sila sa gloves. Oo, nagtatalo pa sila sa gloves. Kaya sa halip na pinapili si Casimiro ng gloves, ang pinili ni Casimiro ay dilaw din maging si Ogone. Napansin nyo? Diba? Ganon ang nangyayari. Nagtatalo sila sa gloves. Kaya dito, malaki ang posibilidad na ganon din ang mangyayari dito kay Jerwin Angkahas. Kaya naman mga kaibigan, kinakailangan ni Jerwin Angkahas in-knock-out itong Hapon at nang sa ganon makapiho sa panalo dahil kung mawi sa puntusan, delikado si Jerwin Angkahas dyan mga kaibigan. Tandaan natin, dito sa professional boxing, bagamat marami ang tinitingnan ng mga hurado. Ano-ano ba ang tinitingnan nila dyan? Volume ng suntok o malinis na patama at yung quality sa patama, which is yung iindahin. Yung quality kasi mga kaibigan, masasabi natin quality, yung tipong muntik bumagsak yung matamaan, iindahin ng matamaan yung suntok. Kaya dyan mga kaibigan, may tsansa pa rin naman ang ating kababayan sa puntusan. Dahil pwede kasing mangyari na iindahin talaga ni Takuma Inoue ang mga patama na gagawin ni kabayan. Yun nga lang, kung mawi sa puntusan, magkaroon na talaga ng chance si Takuma dahil marami siya kung bumabato ng suntok. Pwede kasing mangyari na i-award doon kay Takuma Inoue ang panalo once na mas marami ang ipatama ni Takuma Inoue o mas maraming suntok si Takuma Inoue tapos paminsan-minsan lang sa ating kababayan. Sana maging masipag dito or maging agresibo dito si kabayan, bumato ng mga suntok at nang sa ganon, kahit mauwi sa puntusan, siya pa rin ang kakampihan ng mga hurado. Pero malaking trabaho po ito para sa ating kababayan dahil po dayo siya sa labanan na ito. Kaya sabi ko nga, kinakailangan ni kabayan i-knock out ang Hapon at nang sa ganon makapiho siya sa panalo po mga kaibigan. Kaya sa aking real talk prediction, knock out
ang pagkapanalo dito kay Kabayan. Dahil yun dapat ang kanyang gagawin para mapiho at wala nang chichiburitsi, wala nang rireklamo na dinadaya ang ating kababayan, ganyan-ganyan, maraming pagtatalo sa social media, which is hindi rin naman mababago ang hatol ng mga hurado. Hindi mababago po mga kaibigan. Pagtalo, pagka inano na ng mga hurado na talo, talo talaga. Kahit pa maglupasay pa tayo dyan, na nadaya si Kabayan, ay hindi na mababago yan. Kaya, dapat i-knock out ni Kabayan ang Hapon, o di kaya i-pressure niya ng husto ang Hapon, maging agresibo si Kabayan sa pagbato ng mga suntok para kahit papano makalamang siya sa puntusan gamit ang kanyang power at maging sa skills na rin po mga kaibigan. Suportahan po natin ang Philippine Boxing at suportahan din po natin ang ating kababayan, maging ang channel na ito mga kaibigan. Okay, hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Ops, tika muna. Nakalimutan ko. Maghahayag po ako ng sarili kong opinion tungkol sa naging laban ni Casimero kontra Ogoni po mga kaibigan. Dahil usap-usapan po sa social media na dapat tanggalin na si Jason Casimero dyan sa team ni Casimero dahil nga sa naging performance ni Tata na kung saan marami po ang nagrereklamo doon. Mga kaibigan, ako naman sa sarili ko, hindi kailangang palitan si Jason. Ang maganda dyan, magdagdag sila ng mas eksperyensyado na coach. For example, Nonoy Nire. Dapat yon ang kunin nila na madagdag sa kanilang team at nang sa ganon, may ibang mga magagawa ang isang coach kung sakali hanggang dito lamang ang naisip ni Jason. So, mayroong pandagdag katulad ni Coach Nonoy Nire. Pero hindi tanggalin si Jason. Magdagdag lang sila ng coach. Kung yung natatandaan ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Nandyan si Coach Prede pero nandyan pa rin si Nonoy Nire. Ano ba? Or si Buboy Fernandez. Oo. Nandyan si Buboy Fernandez dahil yun ang ano ni Pacquiao talaga na coach, yung kasundo ba, yung naiintindihan niya, yung mga sasabihin. Kumbaga kung ano ang sasabihin ng Amerikano na coach, yun din ang sasabihin ni Buboy Fernandez. Sa makatuwid, hindi nangyari na inalis ni Pacquiao si Buboy. Ganon din dito kay Jason dahil magkasundo yung magkapatid at hindi pwedeng paghiwalayin po yan. Magdagdag na lang sila ng sabi ko, yung mas eksperyensyado na coach. Hindi ko sinasabi na walang experience si Jason. Pero tao tayo. May hangganan ang ating mga talento. May hangganan ang ating magagawa. So, kung mas marami ang nandyan sa team ni Casimero at katulad ni Nonoy Nire ang kanilang kukunin, yan, malaking bagay po yan sa panig ni Tata. Malaking bagay po yan. At idagdag na rin natin, dahil nagkakaedad na si Casimero, dapat magkaroon na rin sila ng strength and conditioning coach para mapanatiling healthy, mapanatiling nasa magandang kondisyon si Casimero or si Tata. Yun lang yun mga kaibigan. Hindi kailangan na magtanggal. Yung iba kasi sasabihin, tatanggalin na si Jason, magpalit ng ganito, ganyan. Hindi kailangan tanggalin yung kapatid. Magdagdag na lamang. Kung yung napapansin si Pacquiao sa kanyang panahon, mas nawawala pa si Prede Roth sa tabi ni Pacquiao nung salitang Bisaya, nung na nawala sa tabi ni Pacquiao si Coach Buboy Fernandez. Yun ang nais kong iparating naman sa Team Casimero. Oo, yun ang nais kong iparating sa Team Casimero. Magdagdag na lang sila. Huwag tanggalin yung kapatid dahil si Jason, yun yung nasa corner. At yung isang coach, isa din yun sa magsasabi. At siyempre, mas maganda na dalawa. Oo. Kasi may limit ang magagawa ni Jason. At samantala, kung si Coach Nonoy Nire, kasi pinakaano ko si Coach Nonoy Nire dahil naging world champion si Casimero dahil kay Coach Nonoy. So, dyan lang mga kaibigan, para sa akin, yun na nga ang dapat gagawin ng Team Casimero. Magdagdag sila. Kung hindi man si Coach Nonoy, maghanap sila ng yung may karanasan na, yung nag-produce na ng world champion na coach or trainer. Oo.
Inuulit ko, hindi dapat tanggalin si Jason Jan. Dagdagan na lang nila. Yan po yun mga kaibigan. Okay. Hanggang dito lamang ito po ng Sports PH. Maraming salamat po.